magla-lifestyle po ngayon. So, si Dr. Engineer Toto Tausing or Toto alias Punyog. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay patungkol sa nagbabaghang mga pangyayari na kung saan ang makikita mo rito ay mga pang-aagaw ng mga malalaking kumpanya at ang nabiktima ay mga kawawa ng mga katutubo. Ang mga katutubo doon sa Balabac, sa southernmost part ng Palawan, kung saan ay nilusob ng noong June 29, 2024 ng mga security guards ng San Miguel na mga bata ni Ramon ang isla at kanila itong pinaputukan ang mga katutubo doon. So, ibig sabihin, ganun lang ho kasimple kapag kayo po ay manliit, no? At dito sa ating bayan ay wala na talaga kayong kumbaga, kakaunti ang inyong tinatawag na mapagpilian. Kung kakaunti ang mapagpilian ng mamamayan, sigurado po ang bansa ay hindi man lamang ito uunlad, hindi ito yayaman. Ganun lamang po simple. So, ibig sabihin, ang sukatan po ng kayamanan ng isang bansa ay nagdidepende kung gaano karami ang pagpipilian ng mga mamamayan. Pwede kang pumili ng kahit anong negosyo. Ibig sabihin, maunlad ang bayan mo sa kultura, sa larangan ng katarungan, larangan ng, siyempre, patungkol sa ekonomiya. Papunta rin yan dyan. Sa ngayon, wala pong choice ang mga mahirap. Kundi, kung hindi yuyuko, magpakamatay. Ganun lang po ang mapagpilian ng mga mahirap sa Pilipinas. So, ulitin ko lang, ang tagumpay o ang pagunlad ng isang bansa ay nagsisimula po, masusukat mo sa kung gaano karami ang kayang gawin o ang kalayaan ng mahirap na mamamayan. Kung ang mga mahirap na mamamayan ay magkaroon ng kalayaan kung paano sila maggagawa na sa kanilang negosyo at kahit paano ay sila mabubuhay, ang bansang yan ay maganda. Kung ang mga mahirap na mamamayan ay malaya sila makapag-isip kung ano ang gagawin nila at meron silang kalayaang makukuha dahil ang kanilang pamahalaan ay nagbibigay ng kukunting puhunan, yan ang isang marka na ang bayan natin ay maganda ang pagtakbo ng ekonomiya. Sabi nga ng mga Chinese na magagaling Chinese-Filipino, kahit na wala kang kapital, ang pamalit po sa kapital ay reputasyon. Magandang reputasyon. Kasi kung may maganda ka pong reputasyon, ikaw po ay pagkakatiwalaan nung mga ibang mga wholesaler at papayagan ka mag-resell. Siyempre, dyan naman kayo papasok yung galing mo sa pagbebenta. Ang pagbebenta po ay hindi minana sa mga magulang. Napag-aralan po yan. Tayo pong lahat ay binigyan ng bunganga para magsalita. At walang ibang pwedeng pinakamaiging gamitin para magbenta ng produkto kundi yung iyong bunganga. At para maganda ang pagbenta ng iyong mga produkto, kailangan doon na papasok ngayon ang iyong kaalaman. Okay, kung ang kaalaman mo ay papasok dyan, ibig sabihin naman nun ay dyan ngayon magdidepende kung makapagbenta ka ng marami o hindi. Ladies and gentlemen, sa totoo lang, hindi po mahalaga kung meron kang kurso o tapos ka ng kolehiyo. Tingnan mo napakarami po akong argumento dyan. Si Steve Jobs, hindi nang tapos sa kolehiyo. Si Microsoft, si Bill Gates, ay hindi rin nagtapos ng kolehiyo. Si Henry C., alam ko hindi rin nagtapos sa kolehiyo ata. Pero hindi, kumpara kasi 9 years old pa lang siya, sa kwento ng, dito pala, nagtitinda pala ito sa Carriedo Street sa Quiapo, bilang show mart, talagang show mart sapatos, nagbebenta sapatos. Ito naman ang alam ko si Gokong Wei ay parang rin ito, salat din sa pagmamahal at aruga at
siyempre pera ng mga magulang kasi 9 years old pa lamang siya ay namatay ng kanyang tatay. At nung namatay ang kanyang tatay, doon naku na yung lahat ng mga sinihan sa kanya. So ngayon ang mga lahat ng pelikula ng mga sinihan doon sa Cebu ay naman nang namatay, ang nalaman niya, saka palang nalaman ay utang ng pala ng tatay niya. So ibig sabihin, ang utang ay palatandaan o sukatan po ng reputasyon. Kung may reputasyon ka, maraming magpapautang sa iyo, iyan din ang pamalit ng utang. Kinikwento ko ito bilang pasakalye ng aking kwento. So ngayon, ang problema lang sa mga yumayaman na ganito, pag umangat na sila, ay sila naman ngayon ang mananapak ng tao. Okay, titingnan mo. Si Danding Kuwangko, ang ginamit niya, utak niya. Pero ang problema, paggamit na ng utak niya, ginamit niya yung kanyang pagkadikit kay dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. na dahil doon sa kanyang pagkakadikit o BFF niya si PFM Sr. ay nabigyan siya ng pagkakataon na mamamahala ng tinatawag na Coco Levy. At dahil sa Coco Levy na yan, ay mahilig ito si Danding na kumuha ng mga isla. At isa sa naging biktima ni Danding Kuwangko nung siya buhay pa ay ang mga isla dyan sa Puerto Princesa, sa Palawan. Sa bandang Coron area, marami din siyang kinuha ng mga lupa at ginawa niyang pearl farm. Sa dulo ng Palawan din, sa mga bandang Balabac at Batarasa, marami din siyang kinuha. At isa nga ito sa mga kinuha niya ay yung isla na tinatawag na Sitio Maria Mahangin o Mariangin. At kasama ito sa Barangay Bugsok na katabi din ng isla ng Pandan. Yung mga isla pong yan ay ginustong kukunin ni Danding Kuwangko noong araw. At dahil sa namatay na siya, bago siya namatay, siya po ang majority na may-ari ng San Miguel Corporation. At nung namatay siya, binigay niya pagpapamahala ng kanyang kayamanan kay Ramon S. Ang. So ngayon, minana na ngayon ni Ramon ang pagmamana ng San Miguel Beer Corporation at minana niya rin siyempre ang lahat ng lupa na kinamkam ni Danding Kuwangko. At isa na nga rito ang mga lupa ng mga katutubo na diyan sa dulo ng timog na bahagi ng Palawan province. So ngayon, ano po ang nangyari diyan? Noong June 29 ay nilusob po ng tinatawag na mga security guard ng San Miguel Corporation na hawak ni Ramon Ang at tinakot po ang lahat ng katutubo na gusto umalis o lumayas sa isla na kung tawagin ay Maria Mahangin. Ngayon, ano ang pakay? O ito ang pakay. Noong araw, hindi yan ginawa ni Danding Kuwangko. Pero ngayon, ang gusto naman ni Ramon Ang, nagpagawa siya ng airport yan, Bantang Batarasa. So, nagpagawa siya ng malaking airport. Ang gusto niya, gagawin niya na ikalawang Boracay, yung mga isla dyan. Kasi mapuputi po ang kanilang mga buhangin. So, ang mga isla dyan ay mula pa nung araw na hindi pa nating kilala, hindi pa tawag ng Pilipinas ang Pilipinas, ay nandyan na sila mga yan, mga katutubo natin. So, ibig sabihin, kung ganon ang katotohanan, mamamayanin ngayon ang tinatawag na IPRALO or Indigenous Peoples Rights Act, na kung saan mayroon pala silang tinatawag na karapatan na ideklara yan na ancestral land. Kung ideklara niya ancestral land, dapat bigyan sila ng tinatawag na ancestral land domain title. So, ngayon, dapat binigyan sila noon pa. Okay? Pero ang nangyari, sinira ni Danding Kuwangko at minana na ngayon ni Ramon ang ginawa ng kanyang amo. Ang ginawa ni Danding Kuwangko, ang mga peking tambart, ang ginamit niya, kunwari, binenta ng mga ninuno ng mga ninirahan ngayon ng mga katutubo dyan sa isla ng Mariangin at isla ng Bugsok Island at Pandan
na kunwari pinalabas na nagkaroon na ng affidavit of waiver. Ano bang ibig sabihin ng affidavit of waiver? Sinumpaang salaysay na ibinibigay na nila, pinapaubaya na nila ang kanilang karapatan. Yan po ang totoong nangyari dito. Kaya napunta po sa kamay ng San Miguel Corporation Brand. Ngayon, para magawa yan, kasi bawal po sa ating konstitusyon, kahit sa panahon pa ni Marcos, bawal sa ating konstitusyon na ang mga korporasyon ay magiging original na may-ari ng mga lupa. At para matanggal o maiwasan ang pagbabawal ng konstitusyon, ang ginawa ni Danding Cojuangco, namimigay siya ng pangalan ng taga-Tarlac. Hindi nga natin alam kung totoo yung mga taong yun na nilagay niya ng pangalan, pero ayon sa kanila, yung isa nakalagay na pangalan, na ang pangalan niya ay si Rodolfo Sioko, ay farm manager ni Danding Cojuangco. Na isa siya sa pinagbentahan ng lupa ng mga katutubo. At isa si Rolando Alpane. Ibig sabihin, ang ginawa po ni Danding Cojuangco rito ay gumawa muna ng dami na kunwari binili ng tao. At mula sa tao, bininta sa San Miguel Beer. Bininta sa San Miguel para bakit beer ako ng beer. Hindi naman ako uminom na ng beer. So anyway, ganun po ginawa. So paano nila ginawa yung affidavit of waiver? Makita panay tammark. Yun pala ang lahat ng tammark yun, pati yung mga katutubo na naging kagawad o naging kapitan sa barangay na marunong sumulat bumasa, ay tammark din. Yan po ang nangyari. So, ibig sabihin, gamit po yung mga peking tammark na yun ay nakakuha ng patente or patent itong si Danding Cojuangco sa pangalan ng gamit niya ng mga tao. Nung nakakuha siya ng patente, ito ay ginawa ng titulo ng Department of Environment and Natural Resources. Ganun po kasama, kakurakot, kawalang kwenta, katiwali ang ating Department of Environment and Natural Resources. Alam mo kung ang ating DNR mula pa nung araw ay masipag lamang, mabait sa tao, sila po ang may obligasyon na magbibigay alam sa mga mamamayan, sa mga katutubo, kung paano mag-apply, kung paano mag-convert sa titulo ang kanilang mga lupa na pinamamalagian. Iyon ay kanilang sinasakahan ng ilang daang taon na. Doon sila natutulog habang sila pagkatapos nila mangingisda. Doon din sila nagtatanim sa dagat na yon, katabing dagat, ng kanilang tinatawag na mga seaweeds. Kaya seaweeds, mabibenta nila, makukonvert na sa pera. Ibig sabihin, kung na doon, ay matagal na sila nanirahan at kung hindi sila umalis dyan, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang hindi nila pag-alis at ang pagrami ng kanilang lahi dyan ang katibayan na numero 1 na sila ay namumuhay ng self-sufficient, na sila ay nakasalig sa kanilang sarili at hindi nila kailangan ang krisis ng ekonomiya ng Pilipinas para sila ay maapektuhan. Di ba? Dadami pa yan dyan kung hindi sila mabubuhay dyan, kung pabayaan mo lang sila. Ganun na kasimple. So, okay, nakuha na ni Danding Cojuangco. Itong mga mamamayan ito, namatay na yung mga nagtambar, mga peking tambar, namatay na sila lahat. Ang tanong dyan, paano mo ngayon mapapatunayan na mga tambar na yun peke? Kasi patay na lang eh. Inong araw, wala pa naman record yung NBI. Wala pang record yung PNP. Paano mapapatunayan, kagaya kay Alice Go, na ang tambak ni Alice Go ay katulad ng tambak ni Go Huaping. Yan po ang sitwasyon ng ating mga katutubo. At nangyayari din yan sa kahit hindi katutubo. Sa panahon na noon pa na pinigit, dahil sa walang kawalan ng pag-aaral, ay, dahil hindi rin nila alam, pinipeke yung mga dokumento at naibalik, naipunta sa ibang tao. Pero hakalain mo, mga taga-Tarlac, without offense sa aking mga kabalin, mga taga-Tarlac, ginawa ni Danding na
may-ari ng mga lupa doon sa lupang katutubo. Biro mo yan, paano mangyari yan? Hindi ka sila naman lagi doon. At gagawin mo na bumili pa daw sila, ginawa nila na ang tambak. So, ibig sabihin ganito lang ho kasimple yan. Kung totoong bumili ng karapatan sa lupa, yung mga Kapampangan na yon na bago pumunta kuno sa Palawan, edi sana pumunta na sila, doon na sila tumira. Wala namang problema kung saan kung gusto na tumira dyan. Ganun na kasimple. At kung tumira sila dyan, kung talagang totoo sila na tao, dapat hanggang ngayon, doon na rin mga apo nila. Ang problema, hanggang ngayon, ni isang dugo ng mga pamilya Alfonso, Alparo at pamilya Sionco ay hindi mo makikita doon sa isla ng Mariangin. So, ganun po ang aking number one argument na kung para mapatunayan na hindi totoo yung bintahan, ayan, kasi ang problema ko rito, kung ihawakan ka namin ang kasong ito, paano namin mapapatunayan na ang mga lagda doon, hindi lagda, kundi mga tambak doon sa affidavit of waiver ay peke. Yan ang pinaka-problema. Well, yun po papasok ang galing ng mga investigator, mga police investigator. So, dahil na sa kanila na yan, nasalin-salin lahi, napunta lahat, yan pala, ginawa lang ni Danding Kuwangko na kunyari, yan ang mga bumili. Pero sa lahat, sa kanya napupunta. At ang ginawa ni Danding Kuwangko dyan, nakuha niya na ang lahat ng Bugsok Island. Ang Bugsok Island ay sakop niya itong Sitio Mariangin. At ang ginawa ni Danding Kuwangko, tinaniman yan ng mga niyog. At mula sa mga tinanim na niyog, doon po isinilang ang tinatawag na Coco Levy. Sa mga nakikinig ngayon na walang alam kung ano yung Coco Levy, ganito po yun. Ang Coco Levy ay ginawang batas ni Marcos Sr. At ang namamahala nito ay si Danding Kuwangko, na kung saan inuutos sa lahat ng mga magsasaka ng niyog, ng kupras, na sa kada kilo ng kupra na kanilang ibebenta, may bahagi, 50 sentimos o magkano man, ang kukunin na buwis at isasantabi. At ang buwis na makukuha mula sa niyog ay gagamitin sa pagsasaliksik kung ano ang makabagong pamamaraan sa pagpapatubo at pagpapalaki at pagpaparami ng mga niyog. Ang tanong, nangyari ba yon? Ang sagot, hindi po nangyari. Bakit? Kasi ginamit ni Danding, binulsa niya ito ayon sa mga report, at ito po ang ginamit niya na nagpapatayo siya ngayon ng Coco Bank. Nung pagpatayo niya ng Coco Bank, doon din ang shares ng Coco Bank ang ginamit sa pagbibili ng shares sa San Miguel Corporation. So kumbaga, inikot-ikot niya. Sa galing niya at kanyang mga advisors, hanggat sa huli, nabili niya ang mas pinakamarami na shares o kabahagi sa shares of stock ng San Miguel, at siya na ngayon ang chairman. So ngayon, nang siya naging chairman na, kasama niya sa kanyang diskarte, ito si Ramon Ang, yun ang laging assistant niya. Kumbaga, kung si Duterte ay may Bungo, si Danding Kuwangko ay may Ramon Ang. Ganun po ang nangyayari. Kaya, sabi nga ni Peter Pabs, kung galit kayo kay Alice Goo na Chinese, bakit hindi kayo magalit kay Kuwangko? Puro din yung Chinese. Oh, bakit hindi kayo magalit kay Marcos nung araw na inakusan na anak din siya ng Chinese sa nanay ni Ferdinand? Kasi ang totoong tatay ni Ferdinand ay Chinese. At ganun din ang nangyayari dyan sa Catanduanes Province na pure Chinese ang gobernador na si Joseph Kua at ang vice governor na si Philip Kua. Magkakapatid yan. At marami din mga Chinese na maging official na sa lahat ng halos na napakaraming parte ng ating pamahalaan.
Ang alam ko, meron ding natanggalan na hindi siya Filipino citizens, natanggal siya pagiging congressman diyan sa Manila. Ay, nakalimutan kong pangalan niya. Si Bernie ang ata yun? O sino ba yun? So anyway, ito po ang ating sosyedad. Ang ating lipunan ay napakahina na para madepensahan laban sa mga maninikil. Sa mga maninikil, hindi lang siya gaya sa gera na pumapasok. Sa mga manlulupig na hindi lang sa baril ang dala, kundi manlulupig na binabayaran lamang 300,000 ang ating Civil Registrar's Office sa kada titulo na gagawing late registered Filipino citizen. Ganun po ang ating lipunan. So ngayon, habang napatunayan na natin na nakuha ni Danding Kuwangko ang mga lupa dyan, mga buhangin na puti, sa pamamagitan ng peke na tambay, ito na ngayon ang ginagamit ng San Miguel Corporation. At bago nangyari yung insidente sa pagpapaputok ng mga gwardiya na lumusob sa isla ng Sitio Marihangin, ay may nangyari pa na mas maaga kung saan ang grupo ng Department of Agrarian Reform natin na supposed to be mga mamamayan ang kanilang tutulungan ay kasama nila ang opisyal ng San Miguel Corporation at sila ay pumasok sa Bugsok Island nakabangka. Hinarangan ng mga katutubo at hindi sila nakadaong para mag-inspection kuno sa tinatawag na isla ng Bugsok o barangay Bugsok. Ngayon, ayon sa mga katutubo na iba pa karami nang gagaling sa Sitio Marihangin, hinarangan nila itong grupo ng Department of Agrarian Reform at mga opisyal ng San Miguel sapagkat ang gagawin nila ay hindi sila magbibigay ng kuro-kuro para mabibigyan ng biyaya ang lahat ng mga nakatira doon ng mga katutubo, kundi pagsabihan sila kung paano sila umalis, aalukin sila